Hello mga kabibigo, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ngayong YouTuber sa balat ng YouTube. Hello, ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. Naku po, para yatang namimiligro si Senator Bato de la Rosa. Naku po, ano ba itong mga nangyayari ngayon? Oy, hinay-hinay na daw nila, sabi ng ilang mga bashers si Senator Bato de la Rosa. Nako, malapit na ang karma mo, Doy. Uy, grabe naman, karma talaga. Bakit siya nanalong senador kung kakarmahin pa siya? Kung wala naniniwala kay Senator Bato de la Rosa, o mga isip ng mga bashers ba, naku, para may mga bulati sa utak kung ano na lang masabi para masira ang isang tao. Si Senator Bato de la Rosa ngayon ay para yatang pwedeng arestuhin ng ICC. Uy, ano nangyari? Bakit ganito na ang mga pinag-uusapan? Bakit si Senator Bato de la Rosa na ang pinag-usapan? Dapat sana Liza Marcos linked to Paulo Tantoco issue. Pero bakit biglang nag-shift ang istorya natin, kabibig? Sabi ng ilan, nako, kailangan talaga maghanap ng panakip butas. At si Senator Bato de la Rosa yata ang kanilang natargitan na dapat panakip butas. Ano ba naman kayo? Hindi ganon, mga kabibig. Oy, warrant of arrest, hinihintay na lang na ilabas. Ano ba naman po? Mga kinakabahan ako kay Senator Bato de la Rosa. Mabuting tao si Senator Bato de la Rosa. Friendly, at the same time, talaga mapagmahal sa kapwa Pilipino. Ito ang sinabi ng kabibigha, makinig kayo. Ito, posibleng arestuhin si Senator Bato de la Rosa, ang hepe ng Philippine National Police, PNP, noong kasagsagan ng war on drugs ng Administrasyon Duterte noong 2016 kung mag-i-issue ng ang International Criminal Court ng arrest warrant ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero hindi naman tayo membro ng ICC. Naguguluhan ako, oy. Akala natin hindi na tayo membro ng ICC, pero bakit atat sila na very very excited sila na ang ICC ay mag-release ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa? Kung tayo ay hindi member ng ICC, we don't care anymore kung merong warrant of arrest or wala. Di ba, kabibig? At kung ikaw ay isang Pilipino at gusto mong protektahan ang isang tao, isang Pilipino, natural, idededma mo talaga yan. Pero parang ramdam ko na walang pakialam sila. Di ba? Ayon kay Bersamin, posibleng arestuhin sa parehong paraan si De La Rosa katulad ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 2025 dahil sa umano'y crimes against humanity dahil sa mga extrajudicial killings ichikin noong drug war. So, another Filipino will be detained in ICC. So yun ba ang gustong iparating ni Bersamin na okay lang, ICC, pasok kayo. ICC, una si Bato, sunod si Bongo, tapos si BP Sara ba? Yun ba ang plano nila? Kasi hindi nyo mapipigilan ang mga support sa Duterte, di ba? Kahit na kumalas ang Pilipinas sa ICC noong 2019, ay obligado pa rin ang bansa na sumunod sa mga court warrant dahil nanatiling miyembro ng Interpol ang Pilipinas. Ang Interpol ay ang organisasyon na nangangasiwa ng warrants na ini-issue ng ICC. Remember, noong Senate hearing ni Senator Amy Marcos, meron ngang contempt, no, yung ano ba yun? Ambassador ng ICC ba yun? Mali pala ang ginawa. Wala palang arrest warrant. Kundi ano ba yung ibinigay niya? Tapos, si Senator Amy Marcos naguluhan sa mga sinasabi niya. Diba? Sabi ni Bersamin, if there is an Interpol notice, we proceed. But if the Supreme Court comes out with a ruling that says you must afford full due process before you surrender anyone, that's what we are going to do. So ngayon, kasali na ang Supreme Court. Noon, panahon digong, wala talaga. Ditso talaga, no? So ito ang komento ng ating mga netizen hinggil dito. Nako po. Ito, tama lang. Senator Judge ba naman naging defense senator? Sabi na isang netizen. Welcome to ICC. Iyak na naman yan si Oblak. Bilisan nyo ICC. Wow, ang magsalita. Parang, hindi na intindihan kung ano nangyari. Diba? Sabi na isa, panakip butas sa kaso ni babaeng maliit. Protect Senator Bato de la Rosa. No jurisdiction pa more. Ano nangyari? Diba, mga kabibig? Ito, sabi dito, Senator Bato de la Rosa, please,
tapusin nyo na yung ICC. Mga netizen talaga, no? Anong nangyari? Diba? Bakit ganito ang gobyerno ng Pilipinas ngayon? Para yatang kinokontrol tayo ng ICC, Ooh. So, yun kabibig, ang trending news ngayon na posibleng arestuhin ng ICC ni Senator Bato de la Rosa. Kung meron dang warrant of arrest, tapos ang may notice sa Interpol, ay gagawin agad. Nako, si Tory na naman ang maging leader nito. 'Di ba? May aeroplano na namang sasakyan sila. O, 'di ba mga kabibig? Nako, ano kaya maging reaction ni Senator Bato de la Rosa nito, no? So, parang hindi pa naman nagsalita si Senator Bato de la Rosa hinggil sa mga ito ay hindi haka-haka kasi sinabi ni Bersamin. So, posibleng mangyari yan kabibig. 'Di ba? Okay lang na ibang tao ang nagsabi or baka sa Facebook lang pinost, pero ito galing sa bibig ni Bersamin. So, posibleng mangyayari ito. Kasi sabi ni Bersamin, if there is an Interpol notice, we proceed. But if the Supreme Court comes out with a ruling that says you must afford full due process before you surrender anyone, that's what we are going to do. It's up to the ICC to make that decision. It's really a matter of us not having anything anymore to do. Ooh. Pero, si Senator Amy Marcos kabibig, meron siyang bill na gusto niyang gusto niyang maaprubahan ba ito kabibig? Ito yung PRRD Act. Ang PRRD Act, mga kabibig, ito yung panukalang batas na magbabawal sa pag-aresto para sa layunin ng pagsuko sa isang dayuhang jurisdiction ng kahit sinong tao na nasa Pilipinas kung walang warrant galing sa lokal na hukuman. Ipinagbabawal din ang kanilang pagsuko sa jurisdiksyon ng dayuhan hindi kinikilala ng bansa gaya ng ICC. Nako. So, sana itong Senate Bill number 557 ng Senator Amy Marcos ay magiging batas na. Pero sabi ng iba, nako, gagawin lang talaga ni Amy pa sa kapatid niya. Kasi takot si Amy pag 2028 manalo si Sara, baka kung ano ang ginawa ni Sara, kung ano ang ginawa ni BBM kay Duterte, ayun ang gagawin ni Sara kay Bongbong. Kaya agad-agad meron ng ganyan. Ito pa. The government's primary focus should be on prevention, and as this is crucial in ensuring the safety and well-being of its citizens. Senator Amy, panukalang batas na lang sana na 3 na lang ang senador, isa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tapos para sa congressman, isa lang bawat rehiyon. Malaking tipid sa government yan. Total may mga governors naman bawat province. Ito. Agree ako dyan para mag-focus kung anong batas meron tayo at hindi sinumang bansa ang pwedeng magpakulong ng isang Pilipino. Yun ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa batas ni Senator Amy Marcos na gusto niyang ipapatupad kung posible man, mga kabibig. Pero alam niyo kabibig, natatakot ako para kay Senator Bato de la Rosa. Kasi si Bersamin na nagsabi, so meron talagang posible, mga kabibig, na merong warrant of arrest. 'Di ba? Ano sa palagay ng kabibig? Any time of the year or posible na masyak na lang tayo na si Senator Bato de la Rosa ay arestuhin na mga nila Tory. Of course, si Tory talaga ang maging leader dyan di ba? Naku, meron kayang notice ang Interpol para sundin? Or ano ang gagawin ng Korte Suprema na, for example, aarestuhin si Bato, ang dalawa ng Pinoy na i-detain sa ICC. So, ganun ba talaga ang gobyerno ni Bongbong Marcos? Puro Duterte lang ito So, eto kabibig, ang ating tawag dito na nabasa ba? Merong video si Senator Bato de la Rosa ba tungkol kay Pangulo Duterte about sa issue na parang natatakot na rin si Senator Bato de la Rosa sa kalagayan ni Pangulong Duterte. So, eto kabibig, makinig tayo kay Senator Bato de la Rosa. Sir, pumirma kayo doon sa resolution ni Senator Robin na nananawagan para mapauwi sa bansa ang dating Pangulong. Yes. So, sa tingin nyo, may ano yung weight nun? Kung sakaling, sa tingin nyo ma-approve yung resolution na yan? Wala lang. It's expressing the sense of the Senate na gusto ng Senado na
makauwi na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa for reasons of sovereignty, reconciliation, if you want it to be also a factor, and also humanitarian consideration. Dahil ang alam natin ngayon is Pangulong Duterte ay butot balat na daw, masyadong mahina na, at na nagbigay na nga daw ng pasabi na kung mamatay man siya doon, doon na lang siya magpa-cremate sa ICC. doon na siya magpa-cremate sa Dahig. It's a very sad information. So sana kung mamamatay man siya, dito na siya mamatay sa Pilipinas, huwag doon sa ibang bansa. Para naman dating Pangulo ng Pilipinas yun eh. So while pending yung case sa ICC, gusto niyo mapauwi siya? Yes. Oo. Yung mga Hindi naman dismissal lang case yung hiningi natin. Immediate repatriation Correct. of former President Duterte to the Philippines. May concern yung mga victims kasi daw may impluwensya pa rin ng mga Duterte na natatakot sila doon sa safety o security. Ano na matatakot na hindi naman presidente si President Duterte. True. Si President Marcos naman ang presidente ngayon at yan ay kayang-kaya pangalagaan ng Malacanang yung kanilang safety. Correct. Impluensya. Sinong impluensya ni Pangulong Duterte? Hirap na ngayon tao, butot balat na nga kakatakutan pa nila. Correct. Hindi pa sila naawa sa tao na yun. So yun, kabibig, ang statement ni Senator Bato de la Rosa. So, nakakaawa nga si Tatay Digong. No, I don't know kung ano ang pwedeng maitulong ng Pilipinas kay Pangulong Duterte. Kasi pag-understand ko ba, sige, ang ICC, ang ang ICC ang nagpakulong kay Duterte. Bilang Pilipino, bilang presidente ka ng Pilipinas, ano ang pwede mong gawin para matulungan ang iyong kapwa Pilipino na nandoon na sa ICC? Hayaan mo na lang mabulok sa palangguan? Hayaan mo na lang ang ICC na magkaroon ng tawag ito, hayaan mo na ang ICC na sila na lang ang parang aabusuhin ng ating kapwa Pilipino. At hindi lang kapwa Pilipino, former president pa. Kabibig, parang napatanto ka ba? So, yung mga problema ng about AGK sa Pilipinas, hindi ma-resolba sa Pilipinas, dapat talaga ipunta sa ICC. So, walang kakayahan ating Korte Suprema dito. So, yung ating Korte Suprema ay para lang design lang yan or parang abubot-abubot. Diba? So, dapat manindigan ang Korte Suprema. Diba, kabibig? Pero, sabi nila, pwede silang gagawin nila agad-agad ito or pwedeng hindi. Yun lang kabibig ang ating Libak-Libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.